Bakit ng boses ko? Sorry. Kaya lahat po ng nakipag-isa sa Panginoong Yesus, at sabi natin, tumanggap tayo. Amen? May relasyon tayo sa Kanya. Born again. Amen? Tumanggap sa Panginoon. E di ikaw din yun. Ako din yun. Tayong lahat po yun. Yung binigyan ng Lord ng ministry. Ng task of reconciling the world to our God. Maibalik din sila sa pakikipagrelasyon sa Panginoon. Ibinigay niya sa atin yung mensahe ng pakikipagkasundo. At alam niyo kung bakit ito yung gusto ng Lord. Kasi nga, gusto niya, hindi lang ikaw, hindi lang ako, kundi tayong lahat. And ito yung main thing na gusto ng Panginoon bilang Kristiyano na ginagawa natin. Kasi kung tatanungin niyo po yung sarili niyo, bakit nga ba ako naging Kristiyano? Bakit nga ba ako na-born again? Ito po yung lagi kong tinatanong Sa tingin mo, bakit ka nakakilala sa Lord? Bakit ka hinayaan ng Diyos na makakilala sa Kanya? Para lang ba talaga maligtas ka? Yung sarili mo, para lang ba talaga doon? Hindi po Kaya tayo hinayaan ng Lord makakilala sa Kanya. Kasi para maging representative niya tayo. Magamit niya tayo para dun sa ibang tao na hindi pa rin nakakakilala sa Kanya. Amen. At kung babasahin po natin yung sa Matthew 3 verses 1 to 6, paano binigyan ng emphasis or ng focus ng diin ng Lord itong ministry or message of reconciliation. Kay John the Baptist pa lang, nung pinaprepare niya yung sa pagdating ng Panginoon, ito na yung pinipreach niya. Repent, for the kingdom of heaven is near. Yung message of reconciliation, ng pakikipagkasundo, pagbabalik loob ng mga tao, yun na agad yung ibinabahagi. Kasi nga, yun yung gusto ng Panginoon to reconcile the world to Him. Even nung first preaching na ginawa ni Jesus, nung siya ay nagsimulang mag-ministry after niya mag-prayer and fasting for 40 days and 40 nights doon sa disyerto. Ito din yung sinabi niya sa Matthew 4, verse 17. Repent, for the kingdom of heaven is near. The first preaching ng Panginoong Yesus, nung sinimulan niya yung ministry niya, pakikipagkasundo rin. And the last message, o the last thing, sabi nga, yung last will and testament na inihabilin ng Panginoon sa atin bago siya mag-ascend into heaven. Sa Mark chapter 16, verses 15 to 16 po. Ito yung Great Commission yung go into all the world and preach the good news to all creation. Sa ibang version sa Matthew, go and make disciples. Ito yung last na inihabilin. Sabi nga po, di ba, nung siguro sa mga nakakate ng DMT training, sa mga teachings na tinuro doon, kapag ka last will and testament, yung huling habilin, syempre mag-iingalo na. Halimbawa, yung mamatay na yung tatay or yung nanay, magloloko pa ba yun? Doon sa ihahabilin niya, hindi na po, di ba? Dito, bago mag-ascend si Lord, si Jesus, ito yung last thing na inihabilin niya sa bawat isa sa atin. Yung message of reconciliation. Yung mga tao na kumilahala sa Panginoon, magbalik loob din at maging tagasunod din ng Panginoong Jesus. So doon pa lang makikita natin, ito yung gusto ng Lord na mangyari sa buhay nating lahat. This must be our main thing. At ito po yung main thing na dapat ginagawa ng bawat Kristiyano. Yes, sa church, marami tayong goals. Ayan, marami tayong church goals. Ayan, sige yung nakalagay dyan. Worship. Sino dito gustong-gusto yung nag-worship sa Panginoon? Hindi lang yung sa pag-awit, kundi everything you do, di ba? It must be worship. Yung talagang buhay niya na yung yung laging nagpupuri sa Panginoon. Di ba? Ang sarap naman po talagang gawin. Ano pa? Yung Bible study. Sino po dito may Bible study sa bahay nila? Wala? Sino po gusto magka-Bible study sa bahay nila? Wala din po? Ano pong gusto nyo? So,
And ito yung mga church goals, yung mga ginagawa ng church, yung mga gawain, di ba? Worship, Bible study, fellowship, katulad nito, yung mga Sunday services, mga prayer meetings, yung mga gatherings natin, mga church goals yan eh. Ano pa? Yan, yung service, yung paglilingkod, lahat, ito, mga ginagawa sa church. Pero kung titingnan po natin yan in the eternal perspective or view, yung mga bagay na yan, kung titingnan natin yan, halimbawa nasa langit na po tayo, lahat ng yan nandoon. Pagpupuri, kumbaga 24/7 nga eh. Pero, what is, ano yung nag-iisang Christian discipline na hindi na natin magagawa pag nasa langit na tayo? Ano yung isang bagay na hindi na natin magagawa pag nasa langit na tayo? Mag-share ng ano? Ng gospel. Mag-share ng gospel. Mag-win ng soul. Mag-evangelize. Sige nga, subukan kaya na. Kung sa langit tayo, mag-win pa ba tayo ng souls doon? Hindi na po, di ba? Kasi ando na nga tayo sa langit eh. Hindi na natin magagawa yun doon. At dito lang natin yun dapat ginagawa habang nandito pa tayo sa mundo. Kasi nandito yung mga lost souls, nandito yung mga unbelievers. Nasa paligid natin yung mga hindi pa talaga nakikipag-isa sa Panginoon, na gusto niyang ma-reconcile din sa Kanya. Kaya itong pag-evangelize, pag-win ng souls, pagdidisipulo ng mga tao para maging follower din ng Panginoon, ito yung gusto ng Lord na ginagawa natin sa buhay natin. At kung titignan natin, sorry po, kung titignan natin ang puso ng Lord, kung bubuklatin lang po natin, ano yung tinitibok ng puso niya? Souls, kaluluwa, mga tao na gusto niyang kumilala at makipag-isa din sa Kanya. Makipag-isa din sa Panginoong Diyos. Kaya, as a Christian, balik natin dun sa 2 Corinthians 5:17. Ulitin, gusto ko pong itatak natin to sa puso natin. Ang sino mang nakipag-isa sa Panginoong Jesus at may relasyon na sa Kanya, isang bagong nilalang. Hindi lang sa ugali, hindi lang dun sa mga ginagawa natin tayo na bago, kundi even dun sa main thing, main purpose, doon sa main priorities ng buhay natin. Dapat hindi lang nangingibabaw yung mga pansarili nating kagustuhan, makapagtapos ng pag-aaral, makapagtrabaho. Maganda po yun, okay yun, dapat gawin natin yun. Pero huwag nating kalimutan, bilang nakakilala sa Panginoon, bilang tumanggap sa Panginoon, meron siyang main thing na binigay, inihabilin, task, ministry na binigay sa ating lahat. And that is, ibahagi natin yung salita ng Panginoon to reconcile the people to God para sila rin makapanumbalik sa Panginoon. Kaya kahit sino pa po tayo, estudyante, taas kamay po ulit mga estudyante, mga nanay na nag-work, o mga nanay na nasa bahay lang, mga tatay, ano man po yung ating ginagawa, bilang Kristiyano, ito yung gusto ng Lord na number 1 din sa priority natin. Huwag nating kalimutan gawin. Ibahagi natin yung mensahe na inihabilin at ipinagkatiwala sa atin ng Lord para yung mga tao na nakakasalamuhan natin, kahit nasaan man tayong lugar, makakilala din sila sa Panginoon. Amen? And gusto ko lang pong ipanood sa atin yung video na to, yung bumubulong ng wish you were here, wish you were here. Yan. Hindi po para takutin tayo, kasi sabi nga po, bago natin i-play, sa langit o sa impyerno, wala nang evangelism. Hindi tayo makakapag-win ng souls doon. Dito lang meron habang nabubuhay tayo sa mundo. Kaya, sige po, panoorin po natin yung video. What if? What if you had a friend who died without knowing Jesus as their personal Savior? What if he or she went to hell? What if one day you received a letter in the mail from beyond? A letter
letter from hell. A letter from your friend in the flames of eternal torment. The following is a dramatic presentation. It was written by a fictitious high school student named Josh to a friend named Zach. Although Zach had every opportunity to tell Josh about Jesus, he didn't. They were best friends. They played soccer together, they went to classes together, they partied together, they shared their lives with each other. But there was one thing Zach held back from Josh: his personal relationship with Jesus Christ. The rest of the story is simple and sad. A few too many beers, a tragic drive home, a crash, a death, a funeral, a letter. Here is that letter in its entirety. A letter from hell. Dear Zach, I died today. It's a lot different than I expected. You see, I always thought dying would bring me into a world that's foggy and hazy. But this place is crystal clear. It's even more real than my life on Earth. I can think. I can talk. I can even feel. Right after the wreck, I could feel my spirit leaving my body. It was the weirdest thing, Zach. I thought I heard you screaming out to me, man. I must have been just imagining things. At first, I was just standing in line, getting registered, I guess. They asked me for my name and began to look in this thing they called the Book of Life. I guess they couldn't find it, though, because this huge angel standing next to me grabbed me by the arm and started dragging me away. I was terrified. I had no idea what was going on. I asked the angel where he was taking me, but he didn't answer. So I asked him again. Finally, he told me that only those whose names were written in the Book of Life could enter into heaven. And the rest would be condemned to hell forever. Man, I was scared. The angel threw me into some kind of holding cell where I've been sitting and thinking for a long, long time. Do you want to know what I've been thinking about? I've been thinking about you. Zach, you're a Christian. You told me so yourself. I mean, we talked about it 3 different times today. Kelly brought it up, and you laughed it off. Coach Adams brought it up, and you changed the subject. I mean, it came up right before the wreck. Well, the question I can't get out of my mind is this, Zach. Why haven't you ever told me about how to become a Christian? I mean, you say you're my friend, but if you really were, you would have told me about this Jesus and told me how to escape this terrible place that I'm headed for. I can feel my heart pounding in my chest. The angels who have been chosen to cast me into hell are coming down the hallway. I can hear their footsteps. I've heard of this hell, Zach. They call it the lake of fire. I can't stand it, Zach. I'm terrified. No, the angels are at the door. Oh, no. No! They're coming in, and they're pointing at me. They're grabbing me and carrying me out of the room. I can already smell the burning sulfur and brimstone. I can see the edge of the cliff where hell burns. This is it. I am without hope. We're coming closer, closer, closer. My heart is bursting with fear. They're holding me over the flames. I'm damned forever. This is it. They have thrown me in. Fire, pain, hell. Why, Zach? Why didn't you ever tell me about Jesus? Signed. Your friend, Josh. Your friend, Josh. P.S.
Welcome. Wish you were here. 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 Don't bother me. Don't bother me with souls to save. I have my own agenda. There's school to do, sports to play, important stuff to attend to. Don't bother me with my friend at work. He's got his own religion. I don't have time to change his mind. He'll make his own decision. Don't bother me with that little girl, the girl playing in the street. She's much too young to understand that the savior she can meet. Don't bother me with the sounds I hear, the sounds of people shrieking, although I wonder who they are. Who are these victims screaming? Don't bother me with who they are. I really don't want the blame. 'Cause it's my friend at work and that little girl who from hell scream out my name. But don't bother me. Best friend sila. Sabi niya Christian siya. Araw-araw sila magkasama, halos sa lahat ng ginagawa. Pero, never na sinabi kung paano ba kapag isa sa Panginoon at maging Christian. Tayo po, isipin natin yung sarili natin. Okay, we are saying, we are telling, we are Christians. Pero sa mga tao, sa paligid natin, sa family, sa mga ka-office mates, classmates, mga kaibigan, are we telling them how to become a Christian? Paano makipag-isa sa Panginoong Yesus? Kung hindi po natin gagawin ngayon yan dito habang nabubuhay tayo sa mundo at habang nabubuhay pa yung mga taong yan, kailan po natin gagawin? Wala nang ganyan sa langit. Walang ganyan din sa impyerno. Baka mamaya maging totoo nga yung sulat na gano'n. Pero hindi po totoo yun. Pero yung mensahe totoo. Amen. Kasi nangyayari po sa ating mga Kristiyano. And sabi nga, yung pinakamasakit na dalawang salita na masasabi kapag nasa hell, if only. Halimbawa, yung mga tao na nandoon, sana tumanggap na lang ako sa Panginoon. Sana nakinig na lang ako dun sa sinishare sa akin. Kung meron lang talagang nag-share sa akin ng totoo, na may pag-ibig, na may totoong concern, sana ako napunta dito. Ganun din sa langit, if only. Misyoneran ko lang yung tao yun. Sana ginawa ko. Sana po walang sana kung gagawin natin dito. Amen. Ito yung task na iniwan niya sa ating lahat. Na binigay niya sa atin nung tayo nakipag-isa. Ngayon, imaginein po natin na nasa dagat tayo. Kunwari nasa dagat tayo. And i-feel nyo po, nasa dagat kayo. Ano bang feeling pag nasa dagat? Tapos, halimbawa, nakita niyo si... Wala si Rogie. Halimbawa, nakita niyo po si Kay. Yan. Si Kay nalulunod. Imagine niyo po, Kay, kunwari nalulunod ka. Ano bang number 1 na iisipin niyo? Uy, ang bad. Sabi, okay lang. Di ba kapag may nalulunod, pag may nakita kayong nalulunod, ano yung unang urge sa puso nyo na dapat gawin? Sagipin po, di ba? Paano ba sumagip po? Minsan, yung iba, teka yung cellphone ko, sa bulsa, tatanggalin mo. Pero yung iba, lumulundan talaga. Isipin po natin, yung mga tao sa paligid natin, they are drowning sa kasalanan, sa bisyo,
sa mga maling gawain, sa mga gawa sa mundong to. Marami pong tao nalulunod, unti-unting nalulunod. At ikaw bilang Kristiyano, nakikita na natin na ganun yung ng sistema, ganun yung nasa paligid natin. Wala po ba tayong gagawin? Wala pa rin po ba tayong pakialam? Kahit nalulunod na si Kay, kahit nalulunod na yung nanay mo, yung tatay mo, yung kapatid mo, yung mga kaibigan mo sa kasalanan, wala po ba tayong gagawin bilang Kristiyano, bilang na born again? Sinasabi natin Kristiyano tayo at sumusunod sa Panginoon. Wala po ba tayong gagawin para iahon sila doon, tulungan sa gipit? Eh, sasabihin, ay, ang oras ko sa 10 to 10 eh. Sa trabaho 8 to 8. Ano ba yung mga oras sa work? Hindi ko na alam. 8 to 5. Sa school, ang dami kong ginagawa, dami kong project. Dami ko pang dapat ayusin. Ay, busy ako eh. Dami kong ginagawa. Alam niyo po, wala nang masama maging busy minsan. Pero kung lagi na lang nating sinasabing busy tayo, ang tanong, is our main thing really the main thing ng buhay natin? Kung sasabihin natin, ay, busy ako sa office eh. Wala akong time na mag-share man lang kahit konti sa ka-office ko. Busy ako sa school, daming project, daming assignment. May mga quiz, may mga exam. Kailangan ko mag-aral. Kaya wala nang panahon mag-share. Ang tanong po, is your main thing na pinapagawa ng Lord at gusto ng Lord na gawin natin, yun pa rin ba talaga? Masasabi ba natin, yun nga yung main thing natin? Kung lagi na lang natin sasabihin, busy tayo. Sagutin niyo po sa salita. At kung titignan po natin, para sa mata ng Panginoon at para sa inyo po, gaano ba ka-importante ang soul? Gaano ba ka-importante na yung mga taong nalulunod na sa kasalanan, sa mga gawa sa mundong to, mga kamalian, gaano ba ka-importante na sila ay masave? Gaano po ka-importante? How valuable is a soul sa mata ng Diyos at para sa inyo po? Siguro sa atin, wala lang. Kaya hindi natin mabigyan talaga ng ng effort, ng time, ng panahon yung pag-share. Pero sa Panginoon, sobrang value niya para sa iyo, para sa akin. Kaya nga tayo nandito eh. Amen. Mahalaga para sa Panginoon. And meron lang pong isang story. Merong mag-asawa, napakayaman nila. Sobrang yaman nila. May mga business, ganyan. Dami ng properties. Tapos namatay yung kaisa-isa nilang anak. Namatay yung kaisa-isa nilang anak. Ngayon, halimbawa, sabihin sa kanila ng Panginoon, halimbawa po, no, nakausapin sila ng Panginoon, tapos sabihin, bubuhayin ko yung nag-iisang anak nyo, pero it will cost you something or merong kapalit na halaga. Sa tingin nyo po, para gawin ng Diyos yung buhayin yung nag-iisa nilang anak, ano yung ibibigay ng mag-asawa? Siguro kahit lahat gagawin nila, ibibigay nila. Lahat ng properties, lahat ng meron sila, lahat ng kayamanan na meron sila, willing silang ibigay. Mabuhay lang yung pinaka-mamahal at nag-iisa nilang anak. Kayo po ba? Kung halimbawa ganun yung, kayo yung nanay at tatay ng anak. Ano pong ibibigay? Halimbawa si Ate Feli, tsaka si Kuya Dan po. Halimbawa. Ay, nag-iisang anak po si Kenneth. O, sakto, ayan. Kunwari po, ganun yun. Kunwari lang naman po. Sabihin sa inyo ng Lord, sige, bubuhayin ko yung anak niyo, pero kailangan may ibigay kayong kapalit sa akin. Ano pong kaya niyong ibigay? Just mabuhay muli yung nag-iisang anak niyo. Pagsunod sa Panginoon. Sige po ka lang sa Panginoon. Asan si Kuya? Ay, wala si Kuya. Tuturo sa akin. Ayan. Di ba po, kahit lahat ibibigay para lang mabuhay muli yung isang anak.
Ganun po kasi ka-valuable yung soul. Hindi mo siya maikukumpara sa kahit anong yaman na meron ka sa mundo. At para sa'yo, isipin mo sa sarili mo ngayon, gaano ka-importante ka sa Panginoon. Enough for Jesus to die on the cross. Ganun lang naman. Buhay ng Panginoong Yesus yung binigay. Kapalit para lang maligtas tayo. Ganun tayo ka-importante. Tapos tayo, nakakilala nga sa Lord, di man natin ma-share si Jesus dun sa mga tao na mahalaga din sila sa Panginoon. Amen? Yung mga nasa paligid natin, nanay mo, tatay mo, kahit pa pinakamasamang tao yan sa mundo, importante yan sa Lord. That He died for them. He died for those people. Amen? Kaya wag nating itago sa sarili natin kung ano yung naranasan natin sa Panginoon. Let us do kung ano yung pinapagawa niya. Amen? I-relay natin sa mga tao yung message of reconciliation. Gusto ng Diyos, pati yung mga tao na yan sa paligid natin, makapanumbalik, makapagbalik loob sa Panginoon. Hindi lang po tayo na nandito. Kung titignan natin, kung lahat lang tayo po, gagawin natin yan. Simula ngayon, narinig natin. The following Sunday, gagawin natin to the whole week. Siguro wala pong space dito. Baka mangyari din sa last service yung overflowing nung last Sunday sa youth. Wala na, nakaupo na po sa sahig sa dami ng kabataan. Meron po bang mag-i-amen doon? Pilitan lang. Pero kung isipin niyo po, kung lahat tayo gagawin natin yan for this week, i-a-apply natin to. At nawa gawin natin for etong week na to na dadaan. Hindi na magkakasya dito yung tao. Amen? Sana gawin po natin. Amen? Let's keep the main thing, the main thing. Tapos, minsan pa, sino po favorite verse yung Matthew 6:33? Si Matthew. Yan. Matthew, ano yung Matthew 6:33? Hindi ko pinalagay dyan. Or something. Yan. Seek first the kingdom of God. Memorize na memorize. Lagi natin kinukot. Kasi gusto natin yung, and all these things shall be added unto you. Diba? Gusto natin i-claim. Pero ang tanong po, kung sinasabi natin that we seek God first and His kingdom, tapos di naman natin ginagawa yung main thing na pinapagawa ng Lord, sa tingin niyo po, ginagawa talaga natin yung seek first. Ano pong sagot? Sabi natin, seek first the kingdom of God. But we are not doing the main thing na pinapagawa ng Diyos sa atin. We are not sharing the Word of God. Hindi natin binabahagi. Sa tingin niyo po, we seek God first. Hindi po. So wala tayong, hindi dapat natin kinukote lagi kung hindi naman natin ginagawa. Amen. If we really want to seek God first in everything that we do, let us do the main thing na pinapagawa niya sa atin kahit nasaan po tayo. Amen? So, ang challenge po sa atin, di ba po ako tapos, pero ang challenge po sa atin, ngayon na narinig niyo po yan, nating lahat, ngayon pala nakipag-isa ako sa Panginoon, may pinapagawa rin pala sa akin. Hindi lang po sa leader, kundi sa bawat isa sa atin. Meron tayong mission. Pag sinabing ang main thing, the central purpose, the main mission na dapat nating ginagawa. And every Christian is a missionary. Amen? Sabihin mo nga po, every Christian is a missionary. Saan ka man nilagay ng Panginoon? Sa office, sa school, sa family mo, sa community, dyan sa subdivision kung nasaan ka. Bakit ka nilagay ng Panginoon dyan? Kasi ikaw yung gagamitin ng Diyos, tayo yung gagamitin ng Panginoon as a missionary. Dahil kailangan ng Diyos ng missionary na magbabahagi ng salita niya doon sa mga taong nasa paligid niya. Amen? Kaya huwag nating sabihin na, ay, nandito ako sa company na to, nagtatrabaho ako dito para kumita ng malaking pera.
Hindi lang po yun yung purpose kung ba't nandun tayo. Ay, nandito ako sa napakagandang school. Puro, marami akong classmates. Dito ako sa section na to, ganito, ganyan. Aksidente po ba yun na nandun kayo? Hindi. Nilagay tayo ng Diyos doon kasi gagamitin ka niya as a missionary para sabihin yung mensaheng gusto ng Lord na iparating doon sa mga tao kasama mo doon. Hindi lang para sa sarili natin gain. Or para lang ma-educate, o para lang kumita ng pera. Sa family, sa tingin mo ba, aksidente ka na yan yung pamilya mo, yan yung mga nanay at tatay mo. Ilagay tayo ng Lord dyan at tayo ay nakakilala sa Panginoon para magamit niya tayo as a missionary sa family na yun. Para ibahagi yung salita ng Diyos at kaligtasan sa kanila. Amen? Amen. And as a missionary, we must always look for opportunities. Ayan, kasi meron pa akong narinig nung nag-Bible study pa ako ng last Friday dun sa Bukandala. Sabi niya, leader na rin po siya sa church nila. Pero sabi niya, hindi pa daw siya nakakapag-soul win. Kasi sa tingin niya, hindi pa daw binibigay sa kanya ng Panginoon yung tao na parang ini-disciple, ganyan. So, napaisip po ako doon. Kasi, bilang Kristiyano, hindi po tayo dapat naghihintay lang parang anak yan, tatapon sa'yo, ayan, iwin mo yan. Hindi po. As a missionary, we must always look for opportunities. Tayo po yung maghahanap, tayo yung magre-reach for other people, tayo mag-aabot. Ang dami. Sa loob pa lang ng pamilya, maraming tayong dapat abutin para sa Panginoon. At wag nating sasabihin na, ay, hindi pa binibigay ng Lord yung taong i-disciple ko. Nasa paligid lang natin sila. If we will only look for opportunities para gawin at simulang gawin itong pinapagawa ng Diyos. Amen? Andyan lang po sila. And God is always whispering sa ears natin, yung soul na yan, yung tao na yan, sharean mo. Yung tao na yan, iwin mo para sa akin. Amen? Amen. Pangatlo, understand the urgency as a missionary. Katulad po nung sinabi ko kanina, nalulunod na si Kay. Sabi, ay, wait muna, selfie muna ako, nasa likod ko si Kay na nalulunod na. Understand the urgency. Kailan ba natin dapat gawin? Bukas, isang araw, procrastinate pa tayo. Hindi, paano kung hindi na magising bukas? Kailan pa natin gagawin? Amen? Maraming tao yung nangangailangan sa Panginoong Yesus. Kaya, gawin na natin to. Now. Now is the time, hindi tomorrow. Because tomorrow might never come. If tomorrow never... Yun. Paano kung di na dumating po yun? Yung bukas para dun sa taong yun. Amen. Kaya dapat gawin natin. Bilang missionary, huwag natin isipin yung sasabihin kasi ng ibang tao. Lalo na sa office siguro. Ayan, kadalasan. Nakakayang mag-share ng Word of God. Kasi sabihin nila, diba? Sabihin nila, ano ba naman yan? Yung jologs. Gusto pa ba yung words na yan? Gusto pa po ba yung words na yun? Pero sa Panginoon, dapat hindi natin iniintindi. Ano kung mag-share tayo ng Word of God? Ano kung isipin nila na jologs tayo sa harap nila? Ang mahalaga, ginagawa natin yung pinapagawa sa atin ng Panginoon. Sino po bang ipiplease natin? Yung tao o yung Diyos? Di ba ang Diyos na? Ito yung pinapagawa niya, so gawin natin. Amen? Huwag natin isipin lang yung sasabihin ng tao. And pagdating po sa sa pag-share, sa pag-uwi ng soul, sa pag-aakay ng tao sa Panginoon, we need to stir up ourselves. Sa 2 Timothy 1:16, kailangan daw po natin na i-stir up yung sarili natin. Kasi ang pinakamadaling bagay na na ma-lose or mawala sa atin is yung passion natin for souls. Lalo na kung na-disappoint ka dun sa tao, kumbaga una mong sinera, ni-resist ka,
So dahil doon parang, ay ayoko na nga gawin to, ayoko na nga share to kasi ayaw naman niyang makinig sa akin. So we need to fan into flame, stir up yung sarili natin sa pag-share ng Word of God. Lagi dapat natin daw itong pinag-pray, lagi natin na nire-remind yung sarili natin for the main thing na pinapagawa sa atin ng Panginoon. Kasi kung hindi, madaling malose yung passion for the soul. Kaya dapat simula ngayong gabing to, kung siguro kung titignan natin for the whole year 2014, yan, mag-start na tayo mag-inventory. Kung itong taong 2014, wala tayong passion for the lost souls, kaya wala tayong sinisharean. This time, stir it up. Pag-apuyin natin yung passion natin para ibahagi yung salita ng Diyos sa mga taong yan sa paligid natin. Amen. And wag nating i-withhold yung gusto ng Panginoon na malaman din nila. Kasi ang mensahe ng kaligtasan, ang mensahe ng Panginoong Diyos, napakagandang sabihin. It's worth telling the people. Ikaw ba, limbawa yung lagi ko pong naririnig, no? Limbawa si Lope, sasaksakin na siya. Tapos, imbes na siya yung masaksak, bumarang si Josh. Si Josh tuloy yung yung nasaksak. Diba? Bilang, ganun yung ginawa sa kanya, sa tingin niyo po, hindi niya ba ipagsasabi kung ano yung ginawa sa kanya ng mabuting loob ng tao na yon. Diba? Kung kayo po may ginawa sa inyong kabutihan yung tao, diba pinagmamalaki natin? Talagang, minsan nga exage pa kapag kinuwento natin. So, dapat ganun din tayo sa Panginoong Jesus. Napakaganda ng ginawa ng Panginoon sa atin. Amen? Namatay siya sa krus for the salvation of all of us. Yung gift of salvation binigay sa atin. Amen? So, huwag nating ipagkait sa iba. Huwag nating itago. Huwag nating sarilinin lang. Amen po? Huwag nating sarilinin lang. So, ngayon, ito po yung mga katanungan ko. As we evaluate our lives as a Christian, sabihin na natin, kailan pa tayo umpisang tumanggap sa Panginoong Diyos? Kailan nangyari sa atin yung 2 Corinthians 5:17 na nakipag-isa tayo sa Panginoong Jesus? Kailan nagsimulang ibinigay sa atin yung task or yung ministry of reconciliation na dapat ibahagi natin sa iba? Itong main thing na to na dapat ginagawa natin. Kailan to nag-start na nangyari sa buhay natin? Ngayon ang tanong, simula po nung araw na yon, naging Kristiyano tayo, nakakilala, nakipag-isa sa Panginoon. Gaano kadalas natin ginawa o nagawa nga ba itong main thing na binigay sa atin ng Panginoon? Yung pag-share ng Word of God. Sa family, ilan na yung na-sharean mo talaga? Ilan na yung nadala natin sa Panginoon? Kung hindi mo pa sila nadadala dito, at least na-sharean mo sila, nagawa na ba natin yun? Sa mga kaibigan, sa school, gumraduate tayo o gagraduate from school, meron ba tayong at least na-sharean man lang or na-akay talaga sa Panginoong Diyos? Sa tagal natin umuupo dito sa Sunday service, naririnig yung mga mensahe. Every time we go out, umuwi tayo, pagdating natin, pagpasok sa school, sa office, may nagagawa po ba natin to sa Panginoong Diyos? Ngayon, kung ang sagot po ay hindi at wala or kakaunti, kaya nga sabi ko po kanina napakaganda na ngayon pa lang nag-i-inventory na tayo. Dahil meron pang 1 month, 31 days sa buong December, bago magtapos yung 2014, binibigyan tayo ng pagkakataon ng Lord na gawin natin. Tapusin natin yung taon na ginagawa natin yung main thing sa buhay natin. So that we could start the year 2015 doing it and keep on doing it. Amen. Huwag na natin i-condemn or mag-self-pity sa, ay, ano ba yan? Hindi ko nagawa ng mga lumipas na yun eh. Sabi nga ni Ate Nicoy, forget about the former things. Lumipas na yun.
Move forward, move ahead, go on. But this time, make sure na ginagawa na natin yung main thing natin. Amen? Ginagawa na natin yung main thing natin sa Panginoon. Amen po? Kaya sabihin mo sa katabi mo, keep the main thing the main thing. Amen? Sige po, tayo pong lahat ay tumayo. This time, sa taong, sa mga dadaan pa na araw, sabihin mo rin sa katabi mo, gawin mo na. At ipagpatuloy mong gawin kahit sa pagpasok ng taong 2015. Amen? Huwag nating sayangin yung pagkakataon na binibigay sa atin ng Panginoon. Patuloy natin na mahalin ng Diyos, mahalin din yung mga tao na nasa paligid natin. Kasi mahal yan ng Panginoon. Amen? Sabihin mo nga rin sa katabi mo, mahal ka ng Diyos. Mahal din ng Diyos yung mga taong kasama mo at nasa paligid. At dahil mahal tayo ng Diyos, in response to His love, mahalin din natin siya. Sa paanong paraan? Kung talagang mahal natin ang Diyos, mamahalin natin kung ano yung minamahal niya. At yung mga kaluluwang mahal niya ng Panginoon. Amen? Sige po, can we just close our eyes and maaari bang